this, may bagay na nangyayari. Ano yung Pastor Paulo? Number one, there is this connection that when we are connected with the Lord, strength is being given to us. Iba din po ang nagagawa kapag tayo ng mga young professional ay nagsasama-sama. Alam mo kung bakit? Because alam natin yung mga pinagdaraanan ng bawat isa eh. At yung victories din ng bawat isa ay yung victory ng kapwa natin AP, nagiging victory din natin. Now, napaganda po ng topic natin na pag-uusapan ngayon because we're discussing the part 2 of our series, Undefeated. Tingnan mo nga po yung katabi mo, yan po ay undefeated. Tingnan mo yan. By the way, gusto ko nga pala pong i-congratulate. Meron na po tayo muli isang bagong electrical engineer. Palampakan naman natin ng Diyos. Sa buhay po ni Ryan. Palampakan natin ng Diyos sa buhay niya. Kakakapasan niya lang po, na-release po nga po ng kanyang board exam at salamat sa Panginoon kasi pasado po siya sa kanyang board. Palampakan natin ang Panginoon. Sa mga susunod pong gathering natin, I will let him testify at pag napakinig niyo po yung testimony niya, talaga pong sinamahan ng Panginoon. Praise be to God. Okay, let's start. Ang topic po natin for this gathering is the part 2 of Undefeated. Pinag-aralan natin itong nagdaang linggo sa part 1 po ng pagiging undefeated na ito. Ang pagiging undefeated ay hindi yung hindi nakakaranas ng problema. Amen po ba? May nagsabi Pastor Pao, yung pagiging undefeated ay yung hindi dumaan ng uri ng problema? Hindi. Ang pagiging undefeated ay ito. Dumadaan ka sa problema, pero hindi ka nagugupo ng problema. I remember po si Manny Pacquiao, 8th Division World Title. Boxing champion po siya. Pero ito po ang nangyari kay Manny Pacquiao. Bago siya nakarating doon sa mga titulong yon, nakipaglaban po siya. And watch all the videos of Manny Pacquiao. Hindi naman po siya yung nakakailag sa lahat ng mga laban niya sa boxing. Tinatamaan po siya. So anong ibig sabihin ng Pastor Paulo? Ang pagiging undefeated ay ito. You face the trial, but the trial cannot knock you off. Ibig sabihin, may trial ka, pero hindi ka pinababagsak ng trial na hinaharap mo. Tingnan mo yung katabi mo, siya yun. Sabi mo din sa katabi mo, ikaw yun. Now, look at the screen. Ang pagiging undefeated natin is our legal standing and spiritual reality. Ibig sabihin, nung tinanggap mo si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, ikaw ay binigyan na ng Panginoon ng pribilehiyo at ng lakas para maging undefeated sa iyong buhay. Naintindihan niyo po ba? Now, kapag sinabi natin legal standing, ang ibig sabihin po niyan is, eto, fast forward ko na ng konti. Ang ibig sabihin ng legal standing ay karapatan. Ikaw na may Kristo sa iyong puso, nung tinanggap mo si Jesus, pinapasok mo siya sa buhay mo, binibigyan ka niya na ngayon ng karapatan na maging undefeated. Ibig sabihin, dahil may Kristo ka, kahit nandiyan ang problema mo, hindi ka mananknock off ng problema mo. Amen po ba? Ngayon, bukod siya ay legal standing, siya din po ay hindi lang karapatan. Siya din ay spiritual reality. Ito po ang ibig sabihin ng spiritual reality. Ang ibig sabihin, yan po ang karanasan natin. Ito naman ang nangyayari sa totoong buhay mo araw-araw kung paano mo ginagamit ang karapatan mo. So look at Pastor Paulo. Yung pagiging undefeated mo is legal standing. Katatayuan kay Jesus, karapatan mo, at spiritual reality mo. So babalikan ko po itong kaninang nakita nyo ng slide. Medyo napahagingan natin.
Look at this, AP. Dati, pag nananalangin tayo, meron tayong sana. Sana manalo ako sa buhay. Sana magtagumpay ako. Sana mangyari po ito, Lord. Walang kasiguraduhan yung ating panalangin. Pero, dahil tayo ay na kay Jesucristo na, tayo po'y binibigyan ng Panginoon ng biyaya na maging undefeated. Hindi ka natatalo. Okay. Pastor po, parang habang pinapakinggan ko po kayo, may laban po na feeling ko talo ako eh. Okay, define natin ang talo. Ito yung talo. Ang talo ay ito. Ikaw ay bumagsak at nanatili ka nakaliga at nakabagsak. Yun yung talo. Tandaan niyo ba si Manny Pacquiao? Meron siyang kalaban. Nasuntok niya. Bumagsak po yun. At binilangan. Nung binilangan, ang sabi ng referee, tapos ng laban, panalo si Manny Pacquiao. So, sino ang natalo? Ang natalo, yung hindi na nakapalo. Pero ikaw ang undefeated, ikaw ay marahil ay bumagsak, pero nakabangon ka at hindi ka na-knock off nung kinakaharap ng problema. Kaya naman, hindi na ito yung prayer mo. Wala nang sana. Sino po ako po yung bukas ang prayer ko before eh. Yung may sana. Walang kasiguraduhan. Pero nung naintindihan ko, kay Jesus, may kasiguraduhan ako, nagpalit na yung panalangin. Hindi na sana. Ito naman yung sinasabi mo. Ang sinasabi na natin ngayon ito, salamat Lord, dahil panalo na ako. Palapakan natin si Jesus. Alam niyo po, may ilalakas na po yan. Pwede po ba nalaman? Nabanggit ko sa inyo kanina si Ryan eh. Si Ryan po, dumating po yun sa aking A group. Yan po ay panahon na gagraduate pa lamang, tama, ng engineering. Hindi po naging madali yung journey ni Ryan. Kasi yan po ay nakaranas na, bukod sa mga personal problems na yan, kailangan niyang pagsabayin yung kanyang pag-aaral at yung kanyang pong family. Sa biyaya po ng Panginoon, kanina po nag-text sa akin eh, Pastor Pao, tigada rin po ba? Oo, tamang-tama. Dati-dati kasi, pag mag-text siya, Pastor Pao, ako ay nandito sa review. Ang review ng mga yan, simula po umaga hanggang gabi na. At yung kwarto ng mga yan, puro formula. Tama? Yung mga nakapaskin na yan paper, at ilang buwan kayo nag-review, Ryan? 15 months! Abay, laya ka na pala. Salamat sa Diyos. Nandito ka na. Alam niyo ba, may mga times, parang gusto nang umayaw na Ryan. Kasi nakita kami before. Nakita o nagkatawagan kami sa telepono. I cannot remember already. Pero may ang sana ni Ryan ay, Pastor Pa, ang hirap na buhay. Parang hindi ko na po alam kung kaya ko eh. At alam mo ba, naging prayer namin na? Hindi. Kayang-kaya pa kasi kasama mo si Lord at undefeated ka. Palapakan natin si Jesus. Now, kung gano'n pala, Pastor Paul, na ang pagiging undefeated ay legal standing at karapatan natin, at yung pala ay ating reality. Ano yung steps para maging undefeated ka? Kasi akala ng iba ganito, pag naging undefeated ka, ay eto, sa pamamagitan lamang ng iyong sariling gawa. Hindi. Ang pagiging undefeated natin ay nakabase sa ginawa ng Panginoon. Kaya look at me. Kung may personal na pinagdaraanan ngayon, I pray, mag-minister ka. Kung ikaw talaga ngayon ay pumunta dito, confused ka, I pray mag-minister ka. Kung pumunta ka ngayong gabi, ang gulo-gulo ng isip mo, alam mo, I pray, mag-minister ka. And last but not the least, ngayong gabi, kung may aspeto ng buhay mo na nangangailangan ng alignment ng Panginoon,
katakutin ka ng Panginoon through this word. Now, ano yung mga step ng pagiging undefeated? Simulan natin number 1. Tanggapin mo ang regalo ng pagiging undefeated. Doon, Pastor Pao, yung pagiging undefeated natin kay Jesus, regalo. Ibig sabihin, kailangan mo na lang siyang tanggapin. Siguro ay ba ngayon ganito? Paano ka po tanggapin? Hindi ko po alam eh. Okay. Tatanggapin mo siya sa parang ganito. Maniwala ka na binigay na ito sa iyo ni Jesus. Alam mo ang faith, hindi natin nakikita yung mga pinananampalatayaan natin, pero alam natin na yun ay nangyayari at nagaganap. Bigyan ko kayo ng example. Sino nakakita na sa inyo dito ng Wi-Fi? Nasa mobile. Yung nakakita ng Wi-Fi. Kasi kung nakakita ko kayo ng Wi-Fi, bibigyan ko kayo ng regalo. Yung Wi-Fi signal, sino nakakita na? Okay, Wi-Fi router. Meron. O, nakakita kayo nun, di ba? Yung Wi-Fi signal, hindi nyo nakakita. Yung router, nakikita nyo. Ano ibig ko sabihin? Pag ikaw ay kumonect sa isang Wi-Fi router, or ano ba tawag doon? Spot. Mananampalataya ka na kapag nilagay mo yung password, kukonect ka. Tama? At kapag pinalagay mo yung password, makikita mo nila gumagana ng cellphone mo. Tama? Ano ibig sabihin ng Pastor Pao? Eto, maniniwala ka ngayong gabi, kalooban siya sa'yo na maging undefeated ka. Pwede ba namin ka May papakita ko ako sa inyong verse. 1 Corinthians 15, verse 57. At babasahin natin sa Amplified Version. But thanks be to God who gives us the victory as conquerors through our Lord Jesus Christ. Sino daw po ang nagbibigay ng victory? Si God. Kaya ang sabi ng verse, thanks be to God. Ano ngayon ang binibigay ng Panginoon? Victory para ikaw ay maging undefeated. Ilagay natin sa konteksto natin. Tayo niyang professional, isa sa mga bagger na bagger tayo, our career. Yan talaga yung main concern natin. Trabaho, paano ang karam natin, paano natin bubuhayin ang ating family, what will happen to our job. Yan yung every time na nagsasircle sa iyong isip. At maniwala ka, pwede habang nakikinig ka ngayon ng message, ang kalahati ng isipan mo laban sa problema mo sa work. O kaya naman sa bills. Kagaya po ngayon, katapusan. Lahat po ng mga Jew ay nag-hello na. Lalo na po yung may mga mahal ng kuryente. Kamusta ho ang kuryente ninyo? Kasi ang kuryente ho namin, sobrang taas. Bakit? Sobrang init. Ano bang concern natin? Concern natin mga yung professional, yung ating future. Kasi nag-iisip tayo, ang lahat tayo, gusto natin dito ng comfortable life. Gusto natin, well provided ang ating family, food, shelter, and clothing. But look at me. Do it by your own strength, we're going to fail. We need wisdom to manage finances. We need discernment. Kung ito bang trabaho ito para po sa akin. Naalala ko po yung nagtatrabaho sa abroad na AP. Pastor Paulo, please pray for me. Gusto kong malaman kung kalooban ng Diyos itong trabaho ito. Sa kabilang tatrabaho, sa factory po ng cannabis. Alam niyo po yung factory ng cannabis? Alam niyo po yan? Sa ibang bansa po, yung cannabis, legal. Doon po siya, nagmamanufacture po sila ng candy. Sabi ko, kapatid, lagi ka bang masaya? Parang pagkausap kita, ang saya-saya mo lagi. Pastor Pao, hindi po ako nagamit niyan. Kaso po, eto Pastor Pao, labag sa kalooban ko, yung trabaho kung nasan ako. Bakit? Eh gusto
pero di siya nag-work. Alam niyo po, ang ginawa namin, we pray. At ang sabi namin, ang prayer namin, Lord, alam namin na concern ka sa finances ng family ito. At alam ko din po, Panginoon, gusto mo, pagpalain ko po itong kapatid kong ito. Lord, in the name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, we loose right now, open right now, a door para po magkaroon siya ng maayos na trabaho. Alam niyo po, kumilos ang Panginoon. Kailangan niya umuwi sa Pilipinas for an emergency. Kami, meron pong nangyari po sa kanilang family. Kailangan niya umuwi dito sa Pilipinas. Forced resignation. Alam niyo po, after nung nag-resign na araw na yon, kinabukasan, may trabaho na agad. Pwede ba ito para pakinggan? Kaya mo na pagkanong sabi niya, pwede pala po yun? Na inihintay lang pala siya na mag-decide, Lord, bibitawan ko na ito kasi ayaw mo. Gets ko? Now, siyempre tayo narinig yun ano, Pastor Paul, tamang-tama, baka yan yung sign. Kasi resignation ang pinag-uusapan natin eh. Parang kailangan mag-resign na ako. Okay, eto po yun. Bigyan ko kayo ng tip ha. Ito ang kalooban ng Lord kung talaga magre-resign ka na. Number 1, dun sa papasukan mong trabaho, magagamit ka ng Panginoon. Pero kung yung trabaho papasukan mo, ni pag-attend ng gathering, hindi mo magawa, that is not the will of the Lord for you. Kasi maniwala po kayo, our life does not evolve in money. Kasi kung money lang talaga ang kailangan ng mundong ito, eh di sana yung lahat ng sobrang yayaman, sobrang perfect ng buhay. Hindi. Yung money is just a tool, kailangan natin siya, but our lives does not evolve in money. It evolves sa Panginoon. Now look at me. Kung sinasabi natin na kailangan nating tanggapin, kailangan din natin paniwalaan ito, na, basahin natin sa Tagalog, 1 Corinthians 15, verse 57, nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin ganito, kung may challenge sa trabaho, sa career, humingi ka ng katagumpayan sa Panginoon at sa loob ng tagumpay, nandun ang wisdom, nandun ang strength, nandun po ang provision na kailangan natin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan sa Jesus? Ngayon, aside doon, sa tatanggapin natin, ano pa yung step na kailangan natin gawin? Nandiyan pa po ba kayo? Ang sunod, i-claim natin yung protection ng Panginoon. Kasi yung pagiging undefeated, holistic. Ibig sabihin ng holistic, eto, po-provided ka niya ng victory sa mga aspeto na yung buhay at po-protectionan ka niya sa works of the enemy. Meron po akong A-group, ang pangarap, A-group member, pangarap niya si Dan. Pangarap niya si Dan. Pangarap niya si Dan. Good. Alam niyo po, may after siya pa kami nung sa UB kahapon eh. Sa biyaya mo ng Panginoon, nag-speak po ako sa graduation ng UB, na junior high school. Sa biyaya po ng Panginoon, pagtalastas na first time po na event na gano'n, napakadami pong nag-message po sa akin sa messenger. At meron pong nag-message sa akin na, Pastor Paolo, Direk Pao, pinanood ko yung speech. Ako habang nakikinig ay naiyak na ako doon sa speech. Nung umuwi ako ng bahay, nireplay ko pa ulit yung speech. At siya po ay kinilusan ng Panginoon. Pwede ba natin pala ng Panginoon? Segue lang po yun. Eh, alam niyo po, medyo kami na Ate Ruth kay di ba, aftershock eh, ano? May lutang moments pa doon. Pero salamat sa Diyos, hindi naman lutang ang preaching. Now, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ang Panginoon, nagbibigay ng victory. Bibigyan ka niya ng wisdom, bibigyan ka niya ng discernment, yun yung dun sa number 1. Bibigyan ka niya ng ability right now. Kasi nga, regalo yung tinatanggap mo ng pagiging undefeated.
Pero hindi lamang yon. Binibigyan ka rin ng Panginoon ng protection para yung mga gawa ng enemy hindi magtatagumpay sa iyo. Kaya kung pakiramdam mo ngayon, may attacks of the enemy in your family. Anong attacks ng enemy in your family? There's confusion. There is division. There is lack. There is sickness. Yung mga bagay na yan, that is the attack of the enemy in our life. Eto ang maganda. Binibigyan tayo ng Panginoon ng protection at kailangan natin siyang i-claim. O, bago ko ipakita yung verse. Si Dan, na aking pong A group, ang trabaho niya po, siya po ay nag-aangkas. One time, nagmamaneho siya, nakita niya, para daw may gumanon na vision sa kanya, nabangga daw siya ng truck. At doon sa kanyang nakita, lasog-lasog yung katawan niya. Eh, nagka-drive siya. Bigla siyang natakot. Tapos, napahinto siya. Eh, yung time na yun, puro kasabay niya, puro truck. Eh, di kumanda ulit siya. Ngayon, maya-maya, yun na naman ang nasa isip niya. Bigla, mababangga siya at magkakalasog-lasog ang katawan niya. Alam niyo po, ang ginawa niya, tumigil siya, and he start praying. Sabi niya, Heavenly Father, in Jesus' name, I do not allow any works of the enemy for me to have an accident. Alam niyo, biyaya ng Panginoon, praise God. Nakauwi po siya ng bahay at nakatulog siya ng maayos. Nawala po yung pakitain na yun na mababangga siya. Okay, look at me. Basahin natin itong verse na to. Isaiah 54 verse 17. Walang anumang sandata ginawa na magtatagumpay laban sa iyo. Balikan natin yung story ni Dan. Alam niyo po ba, yung nakita ni Dan na yun, this is actually the works of the enemy. Pero eto, i-claim mo bilang ikaw ay undefeated, ang pangako ng Diyos na walang anumang sandatang ginawa sa iyo ang magtatagumpay sa iyo. Amen. Ituloy natin. At masasagot mo ang anumang ibibintang laban sa iyo. Ito ang pamana ko sa aking mga lingkod. Bibigyan ko sila ng tagumpay. Victory uli ang sinasabi ng Panginoon. Ako ang Panginoon ang nagsabi nito. Wala po kayo napansin? Intentional na gusto ng Panginoon, meron kang protection. Now look at me. Ano yung parte ngayon ng buhay mo that you are feeling right now, that you are seeing, there is an attack of the enemy in your life? Wala ka bang peace? Wala ka bang joy? Ikaw ba ay confused? That is a direct show-off of an attack of the enemy. Pag wala ka ng kapayapaan, bothered ka, eto ang gagawin mo. I-apply mo yung tinuro ko po sa inyo, yung pinag-usapan natin the other week. Matthew 18:18. I tell you this, I tell you the truth. Sabi ni Jesus, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. And whatever you forbid on earth will be permitted in heaven. Ngayon, wala po sa heaven aksidente. Wala po sa heaven na acts of the enemy. Kaya eto po, kung wala siya sa heaven, ibig sabihin, ikaw na nananampalataya sa Panginoong Jesus, whatever na wala sa heaven, ay wala din dapat sa iyo. So yung attacks of the enemy, it will not progress sa iyo. Okay, papunta po kami ni Ate Rudy sa San Juan. Nasa Rosario kami. Alupay, kung hindi ako magkakabali. Bakit ba yung time na yun, nag-start kami mag-pray. Sabi ko, Lord, we are praying for your divine covering as we travel going to San Juan, Batangas. Alam niyo po, after that prayer, merong motorsiklo na biglang nag-cut po sa amin na yung pong pagkakakat niya, ang lapit na po ay isang ruler na lamang. Eh, ang takbo ko po ay nasa 90, mabilis-bilis na po yun, at siya po ay biglang nag-cut. Alam mo, there and there, nakita namin, it's God's protection. Amen.
Pwede ba natin palagpakan ng kanta? RJ, nasan ka? Can I share your testimony na nakita tayo sa... Can I share? Is it okay to share? Is it okay to share? Okay. Si RJ po, nakita po kami sa Walter Mart. Yung aking pong sasakyan, yung po ay walang tint. Kung may tint man, napakanipis. Kasi yung aking pong, ako po kasi ay nakasalamin. Ako po ay nagpe-pray ng time na yon, sila ay bumaba. Eh, nakita nila, yung si Pastor Pao, tayo ay lumapit. Eh, tama-tama naman po nung time na yon. Pagkatapos ko pong pag-pray din sa sasakyan, pag-ungat kong ganyan, nakita ko sila. Nilapitan ko, "O RJ, kamusta ka na?" Laban, sabi po ni RJ sa akin, "Pastor Pao," sabi po ni Janiel, "Pastor Pao, si RJ po yan, na-melt stroke." Ha? Na-melt stroke? Opo, at nung kausap ko si RJ, aba, yung kanyang salita ay muffled. Eh di sabi ko siya, kalooban ng Diyos na tayo ay magkita-kita ngayon dito. Pasok ka dun sa sasakyan, pumasok kami sa sasakyan niya, at kami po ay mag-start mag-pray. Ang kwento sa akin ni RJ ito, "Pastor Pao, bago ito mangyari, ako po yung ilang gabi nang nakakapanaginip na ako daw po ay mawawala, papanaw, mamamatay. At bigla pa naman itong si RJ, nagtanong pa kay Janiel, "Mahal, sinabi pa punta na Maynila, kapag ako ba namatay, saan mo ako ipapanibig? Dito sa Batangas o sa Maynila?" Kaya ito mo si Janiel nakasagot, "Sa Batangas." Sandali mo na, bakit mo tinatanong yan? Sabi ni RJ, ilang araw na ako nakakapanaginip na mamamatay ako. At bigla na lamang, isang Saturday ba? Sunday, abay nakita niya ang bukan ng bibig ni RJ hindi na makapagsalita, tinakbo na sa ER. Alam mo, nakita ng doktor na meron na pa ng mild stroke. Alam mo, sabi ko sa kanya, nandun pa din ang pag-iingat ng Diyos kasi hindi nagtuloy yung mild stroke na intended ng kaaway para sa'yo. Bakit pa, Sir Pao? Ang sickness po, hindi po bigay ng Diyos. So don't ever say, "Pastor Pao, itong iniinta kong sakit, niyayakap ko ito ng buong buo kasi binigay ito ng Panginoon." Mali po. Hindi po nagbibigay ang Panginoon ng sakit. Yung sakit, actually tuting siya. Nagpabaya tayo. Kagaya ko po dati. Ang hilig ko pong uminom ng Coke. Tamaan ang tama-tamaan. Ang hilig ko uminom ng Coke. Na pagkatapos kong kumain ng Coke, uminom ng Coke, pupunta kami ng Auntie Ruthie sa Alpha Mart, bibili kami ng ice cream. At nakakaubos po ako ng kalahating tub ng ice cream. Hindi lang yon. Pagdating ko sa, ano yung bilihan? Red Ribbon, bibili ko sa Ate Ruthie ng pulburon. Eh, eto po ang matindi. Ang binili ni Ate Ruthie, isang box. Tama ba ako? Isang box ng pulburon. Alam nyo, nakain ko na doon, 6 agad. Grabe, di ba? Okay, nagkasakit po ako, naging pre-diabetic. So yung pagkakasakit, maling pili natin, at yung isa pa, gawa ng enemy, pero never bigay ng Diyos. Mabalik tayo sa kwento ngayon ni RJ. Alam mo po, there and then, we started to pray. At ang prayer namin sa Kanya, "Lord, pagalingin mo po kung ano man yung blockade," kasi meron daw nakita dun sa brain na parang nagbara, yun ang nagkakos, kaya nagkaroon ng mild stroke. At yung po ay ipinag-pray natin. Alam niyo po, prayer is very powerful. At ano pa yung sunod na pinag-pray? Pati yung speech. So kami po nung time na yun, ginamit namin yung Match 18:18. "I tell you the truth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven. Whatever you permit on earth will be permitted in heaven." And after prayer, may napansin kami sa salita ni RJ. Sandali mo na, wait lang. Malapit na. Kaya po ako masaya. Nung kausap ko si RJ, ganito magsalita sa RJ. Nakakatuwid, pero sino ko maintindihan? Nung magpapaalam na kami, nung nagsalita siya, mas tuwid kaysa nung una ko siyang kausap. Pwede ba natin palampakan niyo? Alam niyo, bitin pa, pwede ba natin palampakan niyo?
Now, look at me. Si God, intention niya sa atin, magbigay ng protection. Papasok ka sa transaction, Pastor, wow, ganda naman ito. Pag binigay ko ito, tutubo daw yung pera ko ng ganito kalaki. Sandali. Hingi ka sa Panginoon ng discernment. Kasi, pag walang discernment, baka yung pinapasok mo, ma-scam ka. Naalala ko po nito nandaan, yung mga, uy, yung GCash, yung papasahan, yung pala, ikaw pala yung mababawasan ng pera, tsaka yung, ano pala yun, makukuhanan yung, there's something with the OTP, tapos makukuha yung Facebook account mo, something like that. Pero alam niyo po, ito yung maganda, no? Ang protection ng Panginoon sa lahat ng aspeto. Now, this is my next question sa inyo. Ano yung parte ng buhay mo ngayon na kailangan mo ng divine protection ng Panginoon? Kasi this is the truth. Si Lord, lahat ng sandatang laban sa atin, inassure na tayo ng Panginoon, hindi siya magtatagumpay sa atin. Pwede ba natin palapakan naman si Jesus? Basahin lang natin sa English, Isaiah 54 verse 17. But in that coming day, no weapon. AB, kailangan mag-remember sa ating puso. Walang weapon, no weapon, turned against you will succeed. So if you're facing right now an attack of the enemy, ano ang sasabihin mo? I am undefeated and I stand in the victory of Jesus Christ. Definitely, magtatagumpay ka. Pwede ba natin palagpakan si Jesus? Last but not the least, be guided by the victor. Ang katagumpayan natin, ang Panginoong Jesus. Kung ang katagumpayan natin, ang Panginoong Jesus, let Jesus Christ guide us in victory. Manatili tayo nakapag-isa kay Jesus. Being one with Him. Para lagi kang nasa banig ng panalo. Look at me. 18. Na kay Jesus lagi ang panalo. Na kay Jesus lagi. Kapag meron kang nadadaan ng problema, alam mo kung saan ka tatakbo. Doon sa panalo. Naalala ko dati, no, na hindi pa tayo mga Christians. Doon kapag may nanalo, yung alam mong kita mo, paldong-paldo. Di ba doon tayo nagdidikit dati? Uy, nanalo yan. Tumayaya, nanalo yan. Kanino ka nadikit? Eh, dito sa laging panalo. Look at me. Si Jesus, siya yung laging panalo. Kaya doon tayo didikit sa Kanya. Amen ba? Amen ba? Ang aking pong ate ay inatake sa, actually, malapit ng atakihin sa puso. Ang ate ko po, sinugod sa ospital, nagpalpitate ang heart. Ang tibok po ng puso po ng aking ate, umabot ata sa 260, tama ba mahal? 220 na tibok, na sobrang palpitation in a minute. So kayo nung nakakita ng 200 na pump ng tibok ng puso in a minute, sobrang bilis po, no? Hanggang po noong nagte-text ang aking kapatid, ang sabi sa akin ng aking ate, JP, hindi na makapagsalita ng maayos pero able pa to text. Pray for me, dadali na ako sa ospital. At nung pumunta po kami doon, nakita ko po ang ate ko, nandun na sa ICU. At nakaganyan na sa akin. Ay di ako po iiyak na ngayon. Ay eto, I was reminded na binigay na ng Panginoon ang healing sa sakit at karamdaman natin. Kasi sabi din po sa book of Isaiah, by the stripe of Jesus, we are healed. Alam niyo po ang ginawa ko po then and then? I started to pray, and I started right now to claim victory sa ate ko kasi hindi niya yung kaya i-claim para sa kanyang sarili. Look at me, Amy.
Meron ba kayong family member na may pinagdaraan ng problema na hindi kayang mag-pray nung family member mo yun? Meron ka bang family member or a group member or kaibigan, hindi niya kayang manampalataya, pero ikaw kaya mong manampalataya? Ano mong gagawin mo? Ikaw ang tatayo para sa kanya and ikaw ang hihiling, Lord, bigyan mo po ng victory. Let this brother of mine, let this family member of mine be guided by you. Now, look carefully dito po sa verse na ito. Lapit na po matapos. 2 Corinthians 2:14. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Tuloy ko yung kwento ng aking ate. Nung nasa ospital ako, sabi ko, Lord, I'm asking right now your divine healing para yung akin pong ate makareceive right now ng kagalingan doon sa defecto sa puso. Alam niyo po sa biyaya ng Panginoon, something happened there and then. Ano yung Pastor Paul? Nung umaga na 220, yung tibok ng puso, pagdating nung gabi, bumaba at kinabukasan, nag-normalize yung tibok ng puso. Pwede ba natin trapahan ng Jesus? Church, hindi lamang yon sa healing. What is your situation right now? Ano yung kinahaharap ng sitwasyon? Ang sabi ng word, salamat sa Diyos dahil natin siya nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Si Jesus, literally, nasa unahan natin. At yung parada ng tagumpay, ang ibig sabihin nun is this. Every day of our lives, we are marching to victory one day at a time. Halimbawa, today, na-provide ang pangailangan mo? Kung may challenge man, hindi ka napatumba, victorious ka today. Ngayon, tsaka ko naisipin yung bukas, kasi yung bukas, nandoon na si Lord. This is my problem before. Gusto kong isipin, Lunes pa lang, yung mangyayari na sa Saturday. And you know what happened? I want to be in control, but at the end of the day, I was never in control. You know what? There are times. May mga moments sinuturuan tayo ng Panginoon, let go. Am I communicating with you? Let go and let God do the work for you. Amen. So ano nangyayari ngayon? Mas gagaan kasi iaalaw mo na siya na. Salamat sa Diyos dahil lagi siyang nasa unahan natin sa parada ng tagumpay. Ginawa niya ito dahil tayo ay na kay Kristo. AP, ikaw ay na kay Jesus. Amen. At wala nang makakapagpahiwalay sa iyo sa Diyos. Ano mong ibig sabihin ng na kay Jesus? Dito po ako magtatapos. Josiah, can I ask you? Play in our keyboard. Kaya pa naman po ng boses na Makati. This is Jesus. Ikaw ito. Kay Jesus, nandito yung life. Ikaw ito. Pag si Jesus lang, Jesus is okay by himself. Stable si Jesus. Pero pag tayo lang, we're not stable. We're missing a lot of things. Kasi nandito kay Jesus ang buhay. Now, nandito kay Jesus ang victory. Dito, we did it by ourselves. Ginawa ko na yan dati. Sobrang ginawa ko na yan dati. We did it by ourselves. Napagod ako, napuyat, na-stress, at
the day, kulang pa din. Alam mo kung bakit? Kasi, hindi ako lumapit kay Jesus. Ito yung difference. Tayo po, sabi ng Bible, na kay Kristo. Anong ibig sabihin nun? Jaro? Tayo ka dito. Pwede bang huwa kami mo? Ito si Jesus. Ikaw ito. Parang konti. Parang ano tayo ba? Hindi naman. Okay lang yan. Alam mo ba? Not me. Meron naman ko ba yung presence of God? Ikaw ito, di ba? Si Jesus to. Tayo po, nakipag-isa kay Kristo. Si Jesus, pinili niya at nag-decide siya kung ano yung meron sa akin, ipapadaloy ko sa anak ko. Nakita ko si Angela. Si Angela, may weakness, may kahinaan, may pinagdaraanan. Si Jesus, above. Kaya si Lord nag-decide, papadaluyin ko kay Angela ang mabubuting bagay at ilalapit ko si Angela sa akin. Kaya mangyayari, yung mga bagay na hindi pa na-expect ni Angela mangyayari sa kanya, mararanasan niya kasi si Angela ngayon, dinadala ng Panginoon sa kanya. Baka natin si Lord. Nakita ko si Jello. Si Jello, may kahinaan, may mga pagsubok. Si Jello, maaaring may pinagdaraan ng mabigat. Hindi kaya pipitin niyo ni Jello mag-isa. Pero si Jesus, malakas, unlimited, may kapangyarihan. Ang ginawa ng Panginoon, naging intentional siya. Ngayong araw na ito, si Jello ay ilalapit ko sa akin at ako ay makikipag-isa. O siya ay gagawin kong kaisa sa akin. So kung ano man yung na kay Jesus, dadaloy kay Jello. Thank you, Jacob. Look at me. Pwede na tayong matapos doon sa message na yun. Pero look at me. Hindi lang si Angela at hindi lang si Angelo, si Jello. Lahat tayo dito, ang gusto ng Panginoon, kung ano yung meron sa Kanya, dadaloy sa atin. At yun ang reason bakit ka undefeated. Pwede ba tayong tumayo lahat? Sabi ko sa inyo kanina, yung ating pagiging undefeated ay hindi dahil balik ko lang po dito. Yung pagiging undefeated natin is our legal standing. Karapatan. Si Caitlyn po, nakabasag ng baso. Grade 2. Di ko makakalimutan yun. Yung baso pong yun, mahal. Nung nabasag ni Caitlyn, iyak na si Caitlyn. Papa, sorry. Nabasag ko ang baso. At ang pakiramdam nun ni Caitlyn, grade 2 ha, baka hindi siya patawarin at paluin. At dahil dun sa nagawa niyang nakabasag ng baso, alam niyo po, isip ng aking anak na noon, baka si Papa ay galit na galit, baka ang trato sa akin din na anak. Sabi ko, grabe ka naman anak. Grade 2, ano ka pumapasok sa isipan mo? Look at me. Hindi mo nawawala ang karapatan kahit may mga panahon na hindi mo ay nagkakalit. Kaya ang gagawin lang natin ay eto, Lord, sa panahon po na nagkamali ako, patawad po. At, alam mo si Lord, more than willing ka pa niyang linisin, at etong maganda, hindi niya inaalis yung legal standing mo, ikaw ay undefeated pa din. May karapatan ka pa din na maging undefeated. Sa mga
reality, dito tayo kumikilos everyday. Kapatid, ngayong gabi, alam kong pagpasok ng second quarter ng taon, ang dami mong narinig, ang dami mong kinaharap na pagsubok. Nag-uusap kami ni Ate Rudy kanina, sabi ko, sigurado ako madami sa mga AP dumaan sa pagsubok na maparamdaman pagod na pagod ang puso. Na gusto mo lamang, pwede ka mong mag-pause. Kasi ang dami kong dinaanan pwede ba akong magpahinga? Alam mo ngayong gabi, kukonekta tayo sa Panginoon at magre-receive lang tayo ng biyaya at sasabihin natin, Lord, I still stand on your promise. I am undefeated. Hindi po ako magugupo ng kaaway. Hindi po ako magugupo ng problema. I will stand on this truth. Hindi mo ako iniiwan at binigay mo na sa akin ang katagumpayan. Pwede ba natin panapakan na malaking Jesus? And this time, we're going to pray. Pwede ba tayong pumikit? And we will pray. Before we pray, ilalapit mo sa Diyos yung challenge mo today. There are people here, you're facing a very tough time. People are not seeing it, but you are facing a very difficult situation. And there is a battle inside of you, and this battle right now is too heavy for you to carry. But God is telling you at this very moment, because of my grace, hindi ka padadapain ng problemang ito. Yes, Lord. And you will be undefeated. Yes, Lord. Kung handa ka na, lalapit tayo sa trono ng Diyos. Ibababa mo ang takot mo kung papakinggan ka ni Lord. Kaya ka dinalan dito, kapatid ng Panginoon, kasi papakinggan ka niya. Huwag mong pakikinggan ang boses ng condemnation na nagsasabi, hindi ka katatagpuin ng Diyos ngayon. No, that's not true. Katatagpuin ka ni Jesus ngayong oras na ito. Let us pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, ngayong gabing ito, Panginoon, kalooban mo sa amin na tumanggap, O Lord God, ng victory na nanggagaling sa iyo. Kalooban mo sa buhay ng bawat isa that we become undefeated because our God is undefeated. At dahil kami ay nakipag-isa na sa iyo, Panginoon, ngayong oras na ito, nananampalataya kami, O Lord God, para sa amin ang pagiging undefeated. Tinatanggap namin ang iyong proteksyon para sa aming pamilya, para sa aming business, para sa aming career. At greatest of all, Panginoon, tinatanggap namin ang guidance mo in the name of Jesus Christ. Kami din po, Panginoon, ay tumatayo and we want to be guided by the victor. Kasi hindi kami victim. Kaya ngayong oras na ito, in Jesus' name, let the victory of Christ be manifested in us more in Jesus' name. And we declare right now, in Jesus' name, lahat-lahat ng mga paasanin, lahat-lahat ng nangangailangan ng provision, ng guidance, ng pagkilos mo, tumatanggap po kami ngayon in the name of Jesus Christ. Habang tayo nagpe-pray, there is somebody right here, you feel so condemned in coming to the presence of God. And actually, there are voices in your
ears right now telling that God will not listen to you. But God is assuring you this. Ang Diyos, ang righteousness mo ngayon, at ikaw ay pinakikinggan ng Diyos at gumagawa at kumikilos na siya sa problema na pinagdaraanan mo. Somebody here right now has a terrible confusion. You are so confused on what to do. Habang nakikinig ka, yung kabilang parte ng iyong isip ay nandoon sa confusion. But God is telling you right now, confusion is not of God, and right now, what the Lord is giving you is clarity in the name of Jesus Christ. There is somebody here right now, for the past, this is specific, for the past 3 days, hindi ka makatulog at inaabot ka ng 2 a.m. na, balikwasan ka sa kama, hindi ka pa din makatulog. I could just see you right now, pagdating ng 3 o'clock to 4, doon ka pa nang makakatulog, at pagdating ng mga 6 o'clock, kinakailangan mo nang gumising kasi kailangan mo pumasok sa trabaho. What causes you is a deep anxiety. So right now, in the mighty name of Jesus, we speak right now to that anxiety that you are facing. Receive the peace of the Lord. And this is the assurance of the Lord. Hindi mangyayari ang mga negatibo mong iniisip, bagkus you will see the hand and the deliverance of the Lord in that situation. Receive it right now in Jesus' name. At lahat, Panginoon, na nangangailangan ng healing ng kanilang kapamilya, lahat na nangangailangan ng provision ng kanyang family, lahat na nangangailangan ng security sa kanyang trabaho, lahat na nangangailangan ng guidance sa Panginoon, Lord, pinagkakaloob mo ito sa amin in the name of Jesus Christ. Thank you, Father. We bless you, we honor you, and we magnify you, O God. In Jesus' name, this we pray. And everybody say, Amen and amen. Everybody active para sa Panginoon.